Bakit tayo narito? Ha? Bakit tayo narito? Narito tayo upang protektahan ang ating mga senadors dahil medyo nandito ngayon ang ating katotohanan. Ano yung katotohanan? Para malaman ng sambayan ng Pilipino, ano ba ang nangyari sa ating bansa? Ang mga senador ay makapagsimula, lalo na doon sa 12 brave soldier, at makapagsalita at makita sa media, matitwist ang pag-iisip ng mga ibang Pilipino at mga kasama kong NUP. Dahil ang katotohanan nandoon sa 18 soldiers, nandoon ang katotohanan at susundan pa ni Saldico. Pag nagkaroon at napayagan ng online meeting o online questioning, malalaman natin ang totoo. Ayaw nila! Ayaw ng administrasyon na maipatuloy ang investigasyon ng flood control dahil sila ang pasimuno sa flood control na binibintang kay Pangulong Duterte. Ang katotohanan, 2024 na sa suna niya na ipagmalaki niya ang 550 billion flood control project. After 2 days, nagataan ang Marcos administration. Binaha ang Pilipinas. Ngayon, hinanap po 550 billion. 2004 yun ha. Tapos lumipas ng suna noong 2025. Ang sinabi niya lang sa mga congressman, mahiya naman tayo, ay kayo pala. Ano, hindi ko maintindihan, mahiya tayo kasi kasama siya doon. Umabot ang 2026 sa suna niya, ang pinapalabas ng mga taong bayan na nalinlang natin, sa suna ng ni Pangulong Marcos, 2026 siya daw ang nagpa-imbestiga. Anong kalukuhan na naman yun? Ang talaga nagpa-imbestiga ng una ay si Senador Marcolita. Kaya nga tinanggal nila sa Blue Ribbon Committee kasi palabas na, lilitaw ng katotohanan. Nagkaroon ng kudita, napalitan si Senador Escudero, napalitan ni Soto. May kandid kasi ang dalawa na yan, si Tito Soto at saka si Senador Lacson. Sabi ni Marcos, hindi pala si Marcos, hindi ko alam, basta sinong bumulong sa dalawa, pasokan niyo ang Senado. May tirano kayo dyan eh. Kaya nyo paikutin ang Senado eh. May tirano kayo dyan eh. Ayun, pinaikot ka ang Senado. Hindi lumabas ang katotohanan. Di ba? Hanggang ngayon, walang katotohanan. Ang masaklap pa nito, yung mga nagsasalita ng katotohanan, yun ang pinapakulong nila. Nako, mabuti na lang, hindi pa ako nagkakaroon. Si Ka Eric, nakasurvive lagi. So, mga kaibigan, kaya nandito kami, ang grupo namin ng United People's Initiative at ano pa mga grupo dito narito ngayon. At ang Filipino Guerrilla Forces ito, pag nakakita niyo Filipino Guerrilla Forces, medyo nanahimik ito kasi wala namang kalaban. Kaya nanahimik ang Filipino Guerrilla Forces. So United People's Initiative, pagkaisahin natin ang Pilipino para mapagtagumpayan natin ang katotohanan. Katotohanan lang po kami dito. Wala kaming ibang layunin kung hindi lumitaw ang katotohanan na binabaliktad nila ang mga Duterte daw, ang magnanakaw. Tingnan nyo, ang galing nila maglaso ng kaisipan. Ako nga nagtataka ako sa mga kabaro ko. Pag nababasa ko, pag-uusapan nila, parang puntak Marcos pa rin eh. Pasensya lang mga kabaro ko yung nag-iisip, hindi ko nila lahat pasensya mga kabaro. Pag sinabi kabaro, pulis, sundalo, coast guard, ano pa man yan, naka-uniforme. Parang utak Marcos pa rin eh, na sinasabi nila ang makasalanan Duterte. Tandaan nyo, kapulisan at sundalo, 40 years akong naging nasa AFP, more or less 40 years, 39 plus. Mga kababayan, hindi ko na naramdaman
Ha? Hindi ko naramdaman ang sagana sa military ng mga ibang nakaraang presidente. Totoo lang yan. At ang masaklap pa, mabuti lang isinamang pensionado doon sa increase. Oo, biro mo 100% increase. Nagulat ako. Sa Morelos 40 years ko, hindi ko naramdaman ng increase. Minsan ang increase 5%. Ay, kay Marcos pala yun. 5%. Biro mo sa loob ng 6 years, 15% lang ang kanyang i-increase. Si Pangulong Duterte, 100%, more or less. So, ang layo. Tapos, ang mga sundalo at pulis ngayon, mapoporma. Ang gaganda ng baril nila, ang gaganda ng uniforme, ang kanilang mga full combat, magaganda. Pero sa panahon namin, magagandang itapon. Ha? Magandang itapon sa tutulang. Ang combat namin noon, isang buwan lang na kaiikot namin sa kabundukan, sira na. Ganun ang buhay namin. Kaya masarap ang buhay ng sundalo at pulis ngayon. At binibigyan ng high regard ang kasundaluhan at ang kapulisan o ano pang may ibang uniforme. Tandaan niyo mga kaibigan, si Pangulong Marcos, hindi yan makatao, hindi yan makasundalo pulis. Ginagawa niya lang uto-uto ang pulis at sundalo. Bakit ko nasabi? Malita-malita yung binigay sa general eh. Ito sa patrolman at saka private, ang binigay 5%. Nakakaisulto, di ba? Nakakaisulto. Tapos, hindi, wala tayong magagawa. Kasi, sumusunod lang sila sa utos. Ano? Sumusunod lang sa utos na illegal. Sabihin ko illegal. Pero yung nasa baba, nagiging legal. Pero yung galing sa taas, illegal. Pag down the line, hanggang sa, anong tawag sa mga ibang kwan, hanggang sa tinginte, nagiging legal na. Ha? Nagiging legal na pagdating sa lieutenant kasi followers lang naman kami. So, mga kaibigan, mga kasama, ha? Nandito kami upang protektahan namin ang mga senador na hindi mapasok ng mga demonyo. Ha? Ngayon, narito na ba si Jingo Estrada? Wala pa! Pilit nilang i-aresto si Jingo Estrada para sila naman maghahawak ng ating majority. Sumama na. Ha? Sumama na si na. Asik. Sumama. Pero hindi pa natin nakukonfirm yun, ano? Mamaya magkukonfirm yung nakakonfirm talaga. Oo. So, kung sumama, wala tayong magagawa kasi sumama eh. Pero kung ayaw niya, taumbayan! Handa ba tayo? Yeah! Taumbayan! Handa ba tayo? Yes! Handa tayo ipaglaban ang karapatan. Ang sinasabing legal yung action nila, yung si Pangulong Duterte nga eh, alam naman natin na illegal eh, pero nagiging legal. Kasi sumusunod lang naman yung mga tuta ni Marcos. Ano? So yun lang mga kasama, narito tayo sa Senado upang protektahan ang ating mga senador para lumabas ang katotohanan. Maraming salamat! Mabuhay ang Pilipino! Maraming salamat, retired Colonel Metran mula sa United People's Initiative.